Ako, tila ho nautakan ng mayorya na pinangungunahan ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito hong mayorya na pinamumunuan naman ni Senator Tito Soto at Lacson. Ito ay matapos na ngayong araw ay muling mag-boycott ito hong 11 senador mula po sa mayorya. So 11-11 ho ngayon, 11 sa minorya at 11 sa mayorya. So dito ho mga kababayan ay tila wala na ho, tuloy na ang gagawing pagdinig ng Senate Duribong Committee laban po sa mga tinaguriang Maleta Boys, yung mga involved dito po sa flood control scandal na ito. So ang naging estratehiya ng mayorya na pinumunuan ni Senator Cayetano ay wag na silang sumipot kasi may mga report na talagang pipigilan. Bagamat kasi base ho sa rules ay wala nga pong kapangyarihan ang sino mga senador na halimbawa ay magpalito ng Senate President kasi kinakailangan po ay 13. So mahihirapang maka-13 po no yung kasalukuyang minorya kung kaya't malabo. Pero pwede ho nilang talagang kumbaga sa ay pilitin at magkaroon po ng motion sa sesyon na bakantehin yung lahat po ng chairmanship ng komite. At siyempre ang isa po sa target diyan ay itong Senate Duribong Committee. So sabi ho ni Senator Cayetano noong Lunes nung mag-boycott po no itong minorya ay ginawa ng ho nilang tool, parliamentary tool, yung kanilang yung pag-boycott, 'di ba? At kasi 'di ba ang nakaraan ho na nag-boycott ho itong mga senador ay dahil sa ayaw ho nila na pagbotohan, kompleto pa ho yung yung mga senador 12 pa ho, lamang ho sila. Tapos 11. Yung sa rules ho na payagan ho na makapag online voting o pwedeng makadalaw sa sesyon itong mga senador. So ang ginawa ho, 'di ba, nung nung nakarang linggo, yung sesyon nag-boycott po yung mga minorya. So ngayon, ang ginawa naman ho ngayon ng mayorya, Lunes, nung arestuhin ito pong Senator Jingo Estrada, hindi po sila nagsesyon. Tapos ngayong Martes naman ay hindi rin sumipot muli yung yung mga senador mula po sa mayorya. Ibig sabihin, bukas o Miyerkules ay huling araw po ng sesyon at wala na po. At mag-adjourn na sindi. Ibig sabihin, tapos na po yung first regular session ng Kongreso at babalik na po sila sa Hulyo na kung saan ay papasok na po yung second regular session at 'di ba kasabay ho niyan ng muling pagbubukas ng sesyon ng dalawang kapulungan Kongreso yung State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. Yun ho yun mga kababayan. So dito ho ay maliwanag na so dahil sa pangyayaring ito ay tuloy na po ito hong magiging pagdinig ng Senate Duribong Committee at siyempre ang matindi ho mga iimbestigahan ho rito. Ito hong mga sinasabing Maleta Boys. Yun ho. At yun ho, ang sabi po ni Senator Rodante Marcoleta at sabi ho ng Senate Duribong Committee ito yung tuloy talaga na wala na hong pagkakaudlot ang public hearing ng Senate Duribong Committee sa June 4. Thursday po yan, June 4. At lumabas po yung mga dokumentong nagpapakitang nananatiling nakatakda ang pagdalo ni Attorney Levy Baligod at 18 dating sundalo na naglabas po ng mga alegasyon kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects at yung delivery ho ng sandamukan na kwarta na maleta. Yun ho. So dito ho mga kababayan, talagang wala na ho. Yari ho yung mga yung mga sangkot ho rito sa maleta ho ito, mga kababayan. Ito, pero may binabanggit itong si Senator Alan Peter Cayetano na kung saan ay ito ho, ang binabanggit niya kasi kung ginamitan ho sila
ng estratehiya at nung nakarang linggo ay nautakan yung mayorya na dapat magbobotohan kung itutuloy po yung debate at dito po sa online, 'di ba, nag-walk out po sila. So nakaganti ho ngayon itong majority na pinumunuan ni Senator Cayetano, sila naman po ang hindi sumipot sa sesyon. So ito, pakinggan ho natin mga kababayan yung kanyang pahayag at para ito mas maliwanag para po sa kaalaman natin mga taga-subaybay dito po sa ating channel. Panoorin po natin, ito po si Senator Alan Peter Cayetano. So ngayon naman po na walang quorum at walang session yesterday and today, may kasamang mga protesta yon, protest against a puppet Senate na gusto nila. But it is also a parliamentary tool to ensure na tuloy ang Blue Ribbon hearing sa Thursday. Ulitin ko po ginamit nila yung parliamentary tool na walk out para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee. Yes, you heard me right. Sa kanilang official or unofficial spokespersons, no? Meaning sila mismo or yung mga avatar nila or yung mga vloggers, formal, informal, PR spokesperson ang nagsabi na sa 11-11, umabsent lang yung isa, mag-abstain lang yung isa, they can move. Sabi po sa isang pahayag o isang vlog at sa iba pong mga news reports, di ba? Pwedeng maging lame duck Senate President, si Alan Cayetano. Taga-Taguig at Pateros po kami. Kahit lame duck, lumalaban pa rin. No? So, alam po namin plano nila. Ang plano nila, abangan, tanggalin ang mga committee sa legitimate majority. Why do I say legitimate majority? In a completely independent Senate, 13 is 13. Kahit nasa abroad, kahit fugitive, kahit na nakakulong. In a democracy, you cannot say, I love democracy. Tapos pag minority ka, gusto mo, ikaw masunod. Pag minority ka, you have a moral influence to try to influence the majority. But you cannot supplant your decision for the decision of the majority. We have the majority. 13 elected senators out of 24. Actually, 14 kami na pressure nila yung isa. In the future, I can show you paano siya tinakot and I can show you kasama talaga namin. Ang problema nga tinakot at ang pagpihit ngayon pagkakulong ni Senator Jinggoy ay ginagamit nilang panakot sa iba. Don't get me wrong, I'm not blaming the Sandigan Bayan or the law or legal processes. I'm saying later on it will be revealed that they abused the Blue Ribbon Committee, they abused, di ba, yung paggamit sa investigation ng DOJ at Ombudsman. I won't go there right now because I want everyone to fully understand the situation. The situation now is that we want an independent impeachment. Magaganap po yan. Walang mga scheme, sinister plot. Basta kung anong ebidensya, lalabas yung ebidensya, and I will correct kung totoo yung reports about one senator na pag sila daw majority, malalatag nila ebidensya. Hindi po. Ang prosecution dapat ang lumatag ng ebidensya nila to convict. Ang defense ang dapat lumatag ng ebidensya nila para ma-acquit. Ang senator judges ay dapat mag-examine ng mga ebidensya. Okay? So, in accordance with the rules, and there are rules of evidence, so people will be able to judge us. So that's one important thing, the impeachment. The other important thing is yung ekonomiya natin, presyo. So in the next few days, we will be announcing to you the hard work that we're going to do in the different committees to help address inflation, to help address ang problema sa production sa agriculture, to help address yung mga walang pera sa pagpapagamot. After summer, pasukan. To help address the problems of K-12, to help address the problem ng mga gustong mag-aral, hindi makapag-aral. There are many, many other problems in between that. Sa kabuhayan, marami sa ating mga kababayan sa Middle East may problema sa trabaho or sa kita. Marami sa ating importers, sa taas ng dolyar ngayon, nahihirapan.
So napakaraming problema. But if we allow the flood control issue, the biggest corruption issue in our history, to go unchecked, let me throw you this question. Alam niyo na ba kung ano talaga ang scheme o scam sa flood control? Ilan ba talaga ang ghost? Ilan ang hindi ghost? Ilan ang substandard? Bulacan lang ba? O maraming lugar sa ating bansa? Senador lang ba? May congressman? May cabinet member ba? May mastermind ba o wala? Ano yung real numbers? Sa 1 trillion a year, sa 2023, 24, 25. Ano ba dyan ang tama? Ngayon ba? Wala na bang corruption ngayon sa infrastructure problems? Kamusta ang ating flood control? Pag umulan ba ng malakas ngayon, makakasiguro tayong hindi babaha? So, ang dami pong tanong. Hindi po ito masasagot kung wala tayong independent, impartial na hearing. May hearing ang ombudsman, may investigation at hearing ombudsman at DOJ. But what about the Blue Ribbon Committee? We gave Senator Lacson a chance. Napakatagal yon. Kayo na magkwenta ilang buwan o isang taon, di ba? So, Senator Marcoleta had one hearing. Pipigilan natin yon. Witnesses. Pag nandyan na yung witness, matetest natin. Kaya hindi ako nag-judge. Pag nakita ko sa press con, of course, I'm intrigued. Of course, I listen. I do a little bit of research. But until matesting yan sa cross-examination, dun pa lang ako maniniwala at ibabalandra ko po yan or isa side by side ko sa mga existing na ebidensya. So again, ulitin ko po ha, kailangan tignan po natin nangyayari sa Senado sa mas malaking konteksto ng katotohanan. Gusto ba natin na ang Senado ay maging kasangkapan, ay gamitin, no? Para ilabas ang totoo? O ito ay kasangkapan para itago ang totoo? Is the Senate for truth or not? Now, it's quite unique if you say that the number now is 11-11. So, what's important for me is we don't have a puppet or dependent Senate. And what's important to me is that on Thursday, matuloy ang Blue Ribbon and tumuloy-tuloy yung iba't ibang mga committee. So, we will keep you updated. There are many questions, there are many issues. Sa mga kapatid natin sa media, send your questions sa akin, MRO. This afternoon, I might answer some. If not, tomorrow, Thursday, Friday, I will be answering one by one all of those questions. But for today, I want us to all ask, hindi ba when we passed the 1987 Constitution, ang isang basic principle doon, katotohanan? Di ba nung nagkaroon ng EDSA 1 at 2, katotohanan? Pinakamalalaking skandalo sa buong mundo, Watergate. It's about truth, katotohanan. Ngayon, lahat ng propaganda sa Iran, sa Israel, sa US, presyo ng langis. Hindi ba ang isang issue dyan, katotohanan? Ano ba ang truth tungkol sa lahat na to? Ang corruption sa ating bansa ay hindi mabibigyan ng lunas kung walang pagbabago. At walang pagbabago kung hindi tayo magsisimula sa katotohanan. So I challenge all senators, both from the minority and majority, what's more important to us? Position, wag mabanggit yung pangalan natin, wag tayo makasuhan, malapit tayo sa administrasyon, 2028 may ambisyon. If you say you love the country, then why not fight for it? And you know, you may say a lot of things about Senator Jinggoy. You may talk about his past. But I will reiterate, I am a witness. Narinig ko yung mga offer sa kanya. Wala ka ng kaso, wag ka lang kakalas. Nung una, wag ka sumama dyan kay Senator Loren. Ngayon naman, kumalas ka at join the minority. The minority senators knows this. So stop lying. You know this. Some of you are using it in talking to us. Oh, sabi ko naman sa inyo, no? Pumili tayo ng 13, I'm ready to go anytime, any day. Basta't may 13 na. Show me 13, wala nang problema. Ang pakiusap ko lang, let that be 13 that are fighting for the truth. So that the truth can finally set all Filipinos free. God. O yan po, napakinggan nyo ho ang pahayag ni Senator Cayetano, Senate President. At kung nung una ay nautakan ho sila, ngayon naman nakaisip po sila ng magandang strategy itong mayorya. At para matiyak ko na hindi po mauudlot
ito ho nga itinakdang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasi ho dito matindi ho ang mga posibleng ipasabog ng lalo na ho yung itong 18 dating sundalo na mga tauhan ni dating Congressman Zaldico. At ang matindi ho niyan mga kababayan, kahit na itong 18 ex-Marines lang, tapos yung makadalo ho na sa online, bigyan ho ng pagkakataon itong si Zaldico. Tapos kumpirmahin niya yung mga babanggitin ho ng 18 sundalo. Naku, tapos na ho mga kababayan. Pero talagang pinakamainam ho na maidetalye na ho ito at maibigay po sa publiko kung ano ba talaga yung tunay at ano ho ba yung talagang nasa likod ho nitong mga nangyayaring katiwalian dito po sa ating gobyerno. At itong mga mali-malitang delivery ng pera. Kasi ho mga kababayan, matindi ho itong mga aligasyon na ito. Ulitin ko, aligasyon po ito na ayon po sa 18 ex-Marines ay sila ho mismo ay may personal na kaalaman. Yun ang importante ho sa pagbibigay po ng testimonya. Yung personal knowledge, yung ikaw mismo ay may alam. Sila ho mismo nag-deliver di po ba? So talagang masasabi ho natin, parang kumbaga sa ay credible ho, kapanipaniwala yung kanilang mga aligasyon. So dito ho mga kaubayan ay talagang mabigat po kasi yung mga naunang pahayag po ng 18 ex-Marines meron po silang litrato, meron po silang video na kung saan yung aktual ho na pag-deliver po ng pera sa mga taong tumanggap po ng maleta ng pera. Yun ho, at base po sa mga naunang report, di ba? Di umano, itong si Senator Tito Soto, nakatanggap di umano, dinilibiran daw siya ng 5 maleta. Diyan po sa kanyang opisina sa Baclaran, sa Pasay City. Tapos, siyempre, di ba, yung sa bahay nila, Speaker Romualdez, gayon din po sa bahay di umano ni Pangulong Marcos Jr., yung kanyang anak na si House Majority Leader Sandro Marcos. So napakarami ho at iba't iba pa hong mga personalidad, mga politiko at opisyal ng gobyerno ang sinasabing nakinabang dito po sa mali-maleta na kwarta mula po sa katiwalian, katas po ng flood control. So bukod ho dyan ay siyempre aabangan din kasi hindi lang naman ito yung magiging isang araw ng pagdinig Kasi bukas ho, Miyerkules, ay tapos na po ang sesyon. So wala na ho. Hindi na pwedeng umaksyon ang mga senador sa mga komposisyon ng komite at maging ng Senate President. So tuloy-tuloy na. Kasi alam naman natin na sa patakaran din po ng Senado na kahit wala pong sesyon, ang komite ay pwede pong magsagawa ng hearing. Di po ba? Kaya ito gagawin ng Senate Blue Ribbon Committee. Tapos, pagkatapos niyan ay bagamat wala silang sesyon, ang alam ko sa June 9 ay babalik po ang mga senador para dinggin naman ito hong impeachment case ni VP Sara Duterte. So doon sa impeachment, hindi ho nila pwedeng i-discuss yung liderato po ng Senado. Kasi ang pagpasok ko nila sa June 9 ay bilang sila po ay nag-convene bilang impeachment court. So magiging senator judges yung lahat po ng mga dadalo doon. So wala pong business, hindi pa pwedeng pag-usapan yung issue ng liderato diyan po sa Senado. Kasi korte ho sila So nakatutok sila sa kaso ni VP Sara. So dito ho, babalikan ko ho yung issue sa Blue Ribbon Committee. So bago mag-July, kasi yung pagbubukas po ng sesyon at yung State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. ay pag nagbukas ho ang sesyon, muli doon baka pwede pag-usapan yung mga pagpapalit ng liderato diyan po sa Senado, pero kailangan maka-13 po sila, di ba? Pero matindi ho ito, mula po ngayong araw na ito, o mula sa June 4 sa Huwebes hanggang sa July, ay pwede ho na magpatawag ng ng mga pagdinig itong Senate Blue Ribbon Committee na wala makakapigil. So lahat ho pwede maipatawag at pwede na ho makapagsalita. Tapos ho ito siguro yung 18 ex-Marines na ito, pwede rin maipatawag itong si dating Congressman Zaldico. Pwede din yung may tinatawag na apostil yung testimonya itong si si Zaldico pwedeng online.
Tapos ay itong si dating Yusek Bersamin. O yun ho, Adrian Bersamin na kung saan meron siyang kwentada na sinasabing di umano 8 billion pesos na di umano kickback at ginamit po nung kampanya sa eleksyon na kung saan ay may mga nakinabang na mga kandidato po ng administrasyon. So mabigat po ito. Ito mga pangyayari ito at masasabi ho natin na yung strategy ho ngayon ng mayorya ng kampo ni Senator Cayetano, talagang ito ho'y malaking pinsala po ito sa administrasyon at sa lahat po ng mga sinasabing sangkot dito po sa flood control. Kasi ito may kinikwento rin, di ba? Narinig nyo naman kanina. May kinikwento ho itong si Senate President Alan Peter Cayetano na sabi niya, siya ho mismo personal alam niya ho kung paano raw ho kinukumbinse at pinipilit ito pong si Senator Jingo Estrada na kumalas po sa kasalukuyang majority block at sumama sa minorya kapalit ng pagbasura sa kanyang kaso. So may mga gano'n na binabargain daw po yung kaso. At sabi ho ni SP Cayetano, personal umano niya narinig ang naturang mga alok at iginit na may saksi rin sa pangyayari. Aba, matindi ho ito. Kaya kumbinsido ho siya. Sabi ho ni SP Cayetano, I am a witness. Siya raw po ang mismo narinig niya yung mga offer kay Senator Jingo Estrada. Na kaya ang sabi niya, yung mga nasa minorya, huwag kayong magmalinis dyan. Huwag kayong sinungaling. Kasi sabi niya, alam niyo naman yung na binabargain talaga yung kaso, so may alam kayo dyan. So yun ang parinig ho ni SP Cayetano. So, lumilito ho, kasi ito yung una, sabi ho, kunento ho ni Senator Cayetano, na nung una, yung offer kay Senator Jinggoy, huwag ka sumama dyan kay Senator Loren Legarda kasi may mga report noon na magkakaroon po ng kudita pagkapalit ng liderato. Tapos si Senator Loren Legarda magiging Senate President pero naudlot po yan. So ang ginawa ay hindi po natuloy, nanatili si Senator Soto bilang Senate President, di ba? So naudlot po yan yung kudita na yan. Tapos, sabi nga ho ni SP Cayetano, ngayon yung naunang tugon sa mga naunang sinabi ni Senator Jingo Estrada na ilang beses umano siyang inalok na lumipat ng kampo kapalit ng pagbasura. So, kasi katulad sa nauna ko pahayag, di ba, sa aking episode, kung ganyan na pwedeng bargain, so nakokontrol ho. So, pwedeng magiging implikasyon po nito, mukhang ito ay tanim plunder case, di ba? Kasi, ipinapanakot so, yun ho, mga kababayan. At napakatindi ho. Kayo ho, ano masasabi nyo ho rito, mga kababayan? Ako ho, ang aking komentaryo ho rito, mga kababayan, kung nung una, nautakan ho ng kasalukuyang minorya, ang grupo ho ng mayorya, matapos po sila mag-walk out, kaya hindi po natuloy Kasi magkakabutuhan sana, lamang ho ang majority. 12 ho sila, wala pa hong arrest warrant at hindi pa ho napapa-aresto itong si Senator Jinggoy. 12 ho sila, so mananaigo sila kung makakaroon po ng butuhan doon po sa dapat ho bigyan po ng kapangyarihan na makaboto online yung mga senador na wala o absent sa sesyon sa plenaryo. So ang ginagawa, sinasabi, nautakan ng minorya yung mayorya. Nag-walk out sila. So ngayon naman, ang ginawa ho ng mayorya, hindi sila sumipot sa sesyon, so walang quorum at walang sesyon. So nautakan naman ngayon ng majority ng kampo ni Senator SP Cayetano yung minorya. So wala na, bukas tapos na, Miyerkules wala na. Wala na silang habol at wala nang magagawa kundi tuloy-tuloy na po itong gagawing pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya yung mga maleta boys dyan, o yung mga sangkot, nako, yari kayo. At siguradong mabubuyang-yang yung inyong mga pangalan at marahil siyempre, hindi naman magiging irresponsable yung mga mamumuno dito sa Senate Blue Ribbon Committee kung magbibigay ng aligasyon, yung mga, sabi natin mga testigo, dapat meron po silang sapat na basihan, ebidensya, para magturo sa isang tao. Ako naniniwala ko sana maging gano'n, responsable at hindi reckless na talagang basta sinabi lang,
okay na. Dapat meron pong ibibigay na ebidensya at base po sa mga naunang report, meron daw pong dala-dala na mga video, litrato, ito pong 18 ex-Marines sa pag-deliver po ng pera, no, na mali-malitang kwarta na mula po sa flood control project. Okay, sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel at yung ating pinaka-issue nako ngayon, nautakan naman ngayon ng majority ng grupo ni SP Cayetano ang minorya. At dahil dito ay tuloy na po ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee dito po sa mga anomalya sa flood control at iba pa ho mga issue. Dahil wala na, sarado na po ang Kongreso ngayon, wala na hong mangyayaring pagpapalit sa liderato ng Senado at ang mangyayari ho rito, base po sa patakaran sa rules ng Senado, ay pwedeng magtuloy-tuloy ang pag-iimbestiga ng komite ng Senado kahit wala po silang sesyon. Sige, magbigay na po kayo ng comment. Sa mga bago lang po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Sundan niyo rin po yung aking Facebook, Eli Saludar. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.